ano eh, panggigipit na ginagawa ng gobyerno na ito. Diba? Na sobra eh. Oh, eto pa ha, tingnan nyo. Isa pang katawa-tawa. Natawa ako nung napanood ko ito eh. Bakit? Ako kasi mismo witness dito eh. Ilang beses na akong witness na hindi totoo to. Po, if you recall, doon po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po? And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are nagsusurveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan, but we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Wait, let me confirm. You said that you have leads about the assassins hired by the Vice President? Yes, ma'am. Meron po kaming leads na mukhang talagang, at yun naman po yung findings na talagang may kinausap, kaya nga po nag-file ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. Ano po? And this is the assassin hired to kill the president, the first... Meron na daw assassin. Wow! Ang lupit! Kung may assassin, arestuin nyo na kagad si Bibi Sara Duterte. Mantakin mo. Meron na daw assassin. Sa bagay, baka pag pumalya yung... Hindi, ako, feeling ko pag pumalya yung yung kanilang paratang, pag pumalya yung paratang nila kay BP Sara Duterte sa impeachment, ang next na gagawin, aarestuin si BP Sara Duterte. Oh. Tingnan ninyo. Yan na sigurado tayo dyan. lady and the former speaker, which we saw from her video. Yan po yung part ng aming ongoing case build-up and to solidify po kung ito yung individual talaga. If you recall, meron pong mention, it's not been denied, na meron pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun. Tingnan mo yung BP, yung security group, BPSG. Ngayon, inililink niya doon sa assassination? Are you crazy? Yan po ay mandato ng ating batas. Ito po ay mga dating PSPG. PSG, not PSPG. PSG, Presidential Security Group. Ngayon, dinivide na lang. Ginawa ng Vice President Security Group. Ito yung mga lehitimong police, sundalo. Tapos sasabihin mo part sila ng iniimbestigahan yung assassin. Anak ka ng weting naman. In general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. Can you expound on the Vice President Security Group? What is the significance of this to your ongoing investigation? Well, meron po kasing baka na-identify dyan na still in the military service and marami rin po dyan yung no longer in the military service. Ano po. So remember, yung sinusundan po natin is the second highest ranking official of the country. So she has the network. So kaya po kailangan nating sundang maigi at i-surveillance po yung mga nakakausap at mga kinausap po. Is it correct to say that the subject matter of your follow-up investigation is the statement of the Vice President that he has hired an assassin? Yes po, doon po talaga yon dahil we considered it as a serious and actual threat to the life of the President, kaya kailangan po naming bantayan. And you consider the creation of the Vice President Security Group significant in the investigation of this having hired an assassin? Para sa amin po, yes, because it is very unusual to a Vice President. If you will look at the history of other Vice Presidents, hindi po ganun karami yung security group na nakabantay po sa kanila. When you say hindi po ganito karami, can you give us an idea? Tingnan niyo to kung gaano daw kadami nakabantay kay BP Sara Duterte. Kayo ang magpatuloy. Kayong mga pinuntahan niya kung ganyang kadami ang bantay niya.
How many security does the Vice President have in comparison with those Well, who serve as Vice Presidents? I'm not sure what is the number, but during the time of Vice President Lenny, I think it's not even more than 30. Pero dito po, hundreds po yung security na tinayo po nila. You are saying that during the time of Mayor Lenny, Vice President Lenny, Yon. around 30. That And is my recollection po. during the time of VP, Okay, ang galing, panalo. Ang galing, ano? Naipasok pa talaga kay Lenny Robredo. Parang si Lenny Robredo ay payak. Alam mo, ilang beses na akong pinaliwanag ho yan. Alam nyo kung bakit? Hindi naman po kasi sabay-sabay. 24 oras. Isipin mo, 24 oras. Kung sabay-sabay silang nakabantay sa Vice President, baka ngayon patay na lahat ng security niya. So nagkakaroon pa yan ng ikutan na nagbabantay. Ako, many times, nakakasama, nakikita, nakaka-attend ng mga event ni VP Sara Duterte dito o sa abroad. Talaga nga namang hindi aabot ng 30 yung naka-duty at that time. Madami na siguro yung 15. Hindi aabot ng 20 ang nakabantay kay VP Sara on that certain time. Ulitin ko, this is not the first time. Hindi ako isang beses lang na nakakita kay VP Sara Duterte. Iba't ibang event, kahit nga ho sa Davao Hindi ho lalagpas ng 20 ang nagbabantay sa kanya. Ako nga mismo, natatakot ako para sa kanya dahil syempre alam naman natin, last resort ng mga demonyo yan. Pag hindi talaga mayari sa impeachment, hindi mayari sa kaso, baka talaga yariin si VP Sara Duterte. Kaya ako natatakot ako para sa kanya kasi walang paong 15 ang nagbabantay sa kanya. Sasabihin nito, 500 daw. Sara, how many? Hundreds po ngayon yan yung na-identify dyan By hundreds, is it 100, 200? More than this, I think it's ranging from 500 po. Nagbawas 500? na lang po yan Makikita nyo naman po yan, di ba, dun sa paggasta dun sa confidential fund na mention po yan 500? Agoy. Halatang halata no? Hindi, halatang halata po ito. Grabe, hindi ako makapaniwala na 500. Hindi, tanungin ko kayo. Kayo mismo, pumunta po kayo sa event ni VP Sara Duterte. Kung 500 yan, kitang-kita yan. Kitang-kita yan ng camera, hindi mo maitatago yan sa dami ng vlogger ni VP Sara Duterte. Hindi mo matatago yan 500. Convoy pa lang Mas madami pa nga yung isang gobernur diyan sa norte. Convoy ni VP Sara Duterte. Ayaw ko lang sabihin kasi baka sabihin nila. Ako kasi, siyempre, di ba? Nakikita natin sa mga events yan. Grabe, nagtataka ako, sabi ko, aba, mas matindi pa ang convoy ng mga congressman kaysa sa convoy niya Oo. Di ba? Eto, kalukuhan to 500. Sobrang So kalukuhan this to. is 30 versus 500? Is that what you're saying, Director Matibag? Bakit nyo 30 versus 5? Ano pinag-uusapan natin dito? Eleksyon? Bakit nyo, hindi ko mag-gets, bakit nyo, 30 versus 500? Ba't nyo kinukumpara si Lenny Robredo? Di ba impeachment to? Bakit napunta tayo sa kay Lenny Robredo? Halata di ba? Dito makikita mo, pinopromote nila si Robredo Halatang halata. It's not usual do sa comparison. And we're looking back also as far as the other vice president at that time. Thank you. Now, Madam Chair. may we- Madam Chair. yes, I was about to call you. We Thank you. recognize the Honorable Tino and then the Honorable Vice Chair Ayan Brian na. Ho. Thank Si you. Tino na. Alam nyo na, si Tino. Galit na galit mga pulis, itong nga sundalo. Alam nyo na kung bakit. Actually, Madam Chair, yung napag-uusapan ngayon ni NBI Director Matibag, actually yan yung precisely yung ating line of questioning. Kung babalikan po natin yung statement, yung threat ni Vice President Sara Duterte na siya mismo ang bumigkas, let me quote, yes, huwag kang mag-alala ma'am, sa security ko kasi
may kinausap na ako na tao. So yun po ang sinabi niya rito. Tapos yung kinausap niya na tao, yun yung sinabi niya na pumayag na papatayin niya ang Pangulo, ang First Lady, at ang former Speaker kung siya ay mapatay. Tama po ba? Hindi po ba ganun ang eksaktong statement ng Vice President? Tama po. Kasi kaya nga po, we arrive with that conclusion that the threat will be ongoing. Until such time na makita po natin kung sino yung kinausap, or unless the Vice President will reveal it, which I think it's impossible, hindi po natin pwedeng alisin yung threat po sa ating Pangulo. Okay. AFP, payag kayo nito? Parte daw ng VPSG yung mag-assassinate sa presidente? Hindi. Ewan ko ganun ba kayo ka-unprofessional, AFP? Bakit ganun ang pinapackage nito ni Matibag sa inyo? Ayan Di ba sabi parte ng security group? Di ba karamihan dyan, kung hindi police, sabi nito retiree, hindi, I don't think so. Para ikaw maging parte ng isang police force or security force, hindi ka pwedeng hindi ka active. It's either in PNP or AFP. That is impossible. Ano yun? Private? Iha-hire? Ano ka? Invento So naman? again, malinaw po, idiin po natin sa mismong statement ng Vice President, yung nakita nating video kanina, sinabi naman niya na sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Pangalawa, and then he said yes. So dalawa po ang na-reveal dito. Una, na yung kinausap niya ay galing sa kanyang security. Pangalawa, na lalaki ito, di ba? He said yes. Tama po ba? Tama po. Okay. So medyo na-narrow down po. Pag sinabi pong security ng Vice President, again, ito nga po, katulad ng binanggit nyo, yung Vice Presidential Security and Protection Group. Tama po? Tama po yan. At ang pinuno niyan at that time ay itong si Colonel Raymond Dante Lachica. Tama po? That is correct po. Okay. So, inimbestigahan nyo na po ba ang VP SPG, including Colonel Lachica, kaugnay dito? Yun nga po yung aming sinasabi, there is an ongoing investigation, and in fact, we are coordinating with other agency so that we can pinpoint who is that individual po. Okay, Grabe, so napakahalaga po sa recommendation. NBI Director, are you really doing this? Kilala mo ba yung kausap mo si Tinyo? Kilala mo ba, alam mo ba naman na makakaliwayan? Yan ay, ang kasamahan yan? Kilala mo ba? Now you are trying to tell us na yung mga supposedly AFP personnel ay iniimbestigahan mo at kinikwento mo pa dito sa Makabayan Black Representative na alam naman natin, recently lang nagkaroon ng patayan na kung saan involved yung mga makakaliwang membro ay naandoon sa mismong engkwentro. I cannot believe you. Dito sa affidavit of investigation, ang rekomendasyon na po ng NBI ay sampahan ng kaso ng grave threats, 3 counts of grave threats ang Vice President at saka inciting to sedition. Pero hindi po maaring matapos doon dahil lumalabas may isa pang party, no? Bukod sa Vice Presidente, meron siyang kinausap at meron siyang napapayag, sumang-ayon, na pumatay sa Presidente, sa First Lady, at sa dating Speaker. No? So in other words, hindi lang po, tama po ba sabihin, hindi lang po simpleng nag-hire ng hitman ang Vice Presidente, kung hindi ang hitman na ito ay posibleng miyembro mismo ng Armed Forces of the Philippines. Tama po ba?
It's always it's a possibility It's because a- the members po ng Presidential Security and Protection Group, sabi ko nga po, may mga active members po ng military po dyan. Alam mo, AFP ha, hindi ko alam kung hindi kayo nababastusan sa ganitong pahayag nitong NBI director na ito. Tapos ang nagdidiin ay isang parte ng CPP, NPA, NDF. Tandaan nyo, magkakasama yan. Hindi nyo maaalis yan. Magkakasama yan. CPP, NPA, NDF yan. Hindi man sila yung may awak ng armas, pero sila ang Democratic Front. Sila ang pumupronta, sumusuporta. Tapos, inilalaglag nitong direktor ng NBI, yung kasamahan ninyong AFP. Wala kayong gagawing hakbang dito para kausapin itong NBI. Ako, naiinis ako dito hindi dahil sa galit sila kay VP Sara Duterte. Ha? Naiinis ako dito kasi ibang usapan na ito. It's like selling someone to this kind of groups na alam naman natin malaking problema ng bayan natin ito, mga to. Okay. So, in other words, yung betrayal of public trust po dito ay hindi lamang sa mga krimen na nabanggit, kung hindi, dahil nga pinapayag pa ng Vice Presidente at inamin niyang napapayag niya na ang isang miyembro ng armed forces mismo ang pumatay, no? At hindi lang ng ordinaryong mamamayan, kung hindi ng commander-in-chief mismo at ng iba pang mga individual at opisyal. Nakita mo naman yung target, di ba? Kita mo yung target ng congressman na yun? Tapos sasakyan mo? How dare you? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming